Ayun po, napakaganda ng panahon. Weekend, maaraw, naku po, 2 weeks. Napaka dilim, maulap, hamog, ulan, hihinto. Sana po marami tayong makuha kabuti ngayon. Ingat nga po pala sa mga kababayan po natin sa Pilipinas na naapektuhan po ng bagyo. Doble ingat po. At sa mga naapektuhan po ay kung meron po tayong maitutulong, tumulong po tayo ng abot sa kakayahan po natin. Kung may kalabisan po tayo, tumulong po tayo. Ayan, dami ng tubig. Marami na rin pong tao dito. Dami. Ganda. Nakakaingit po kapag may mga pamilya pong pumupunta po rito. Ayaw pong kahanap pagpapalapit. Kasi baka sitahin po ako eh. Respect for one's space or privacy po. Ito po yung tinatawag na talaga binabalik po yung tax sa mga tao. Libreng puntahan, mamasyal, mag-picnic. Lahat, magmamayaman, magpasosyal, lahat. Magre-relax, mag-hiking, mag-fishing, mag-camping, mag-foraging, may picking berries, mushrooms. O, diba? Mag-gilid-giliding. O, diba? Ganito po silang kasimple. Pag pupunta po sila dyan sa mga ganitong lugar, di po sila nag-iinay kasi they considered other people having a quality time, a peaceful time, and enjoying the tranquil feeling and environment. What an accent. Last time po, di ba, kitang-kita yung mga bato rito. Hindi po maitim ang tubig, malinis po yan kahit igilid ko po. Maitim lang po yung mga bato, dark brown saka black. Pwede pong maligo dito, kaya lang uurong yung burnik ninyo. Kuya, ano yung burnik? Yung burnik, nakano po yan, nakakonekta po yung sa pilik mata. Yung burnik po, yung balahibo ng puwet. Pag hinugot ninyo, mapapapikit ka. Ayun po mga kabayan, pasensya na po kahapon hindi po ako nakapag-upload dahil po sa nangyari po. Pasensya na po Ngayon po na nag-iisip pa rin po ako, medyo tinakaso rin ako. Ano po pala pag nag-iisip po, yung sudden, yung biglaan. So kahapon nga po, lumakad po kami dun sa isla na kung saan mga po akong paborito kasi pong lugar yung isla po na nanguha po ng kabati kasama po yung mga kaibigan ko. Sa iyo na isang kaibigan ko, mag-picnic tayo, sabi ko, hanap muna tayong lugar kasi baka mamaya walang lugar tapos masasayang lang. Ang dami pong tao, so hindi na po kami nag-picnic. Sabi, punta na lang tayo dun. Mag-video na lang tayo. Tapos yung kasama din po na itaga isang relaxing feeling kasi ang tagal na rin pwede makapag-upload. Yun, so nag-video po. So ako naman, nag-live naman po ako nung isang araw dun po sa lugar na yun. Kaya lang yun nga po. So biglang nag-ring po yung telepono ko. Lahat po yung live, mahaba po yun ng isang araw. Kasi meron po kami na-discover na guwat. So, sinagot ko po yung tawag. Sabi, Kuya, number po. Kasi binibigay ko po yung number ko kapag may mga Pilipino. Ito nga po pala. Pag may mga bagong Pilipino po dito, pag tinatanong yung number ko, kung ano yung pwedeng puntahan, pasyalan, yung sana ko nung walang mansas, tinatanong din po nila. Pero kabuti, hindi ko po sinasabi kasi malayo. Isa kasi sekreto, syempre, baka pag napunta wala na tayo nakuha. Yung masana sa sinasabi ko po sa kanila yung mga kainan, kung kailan ang sale, at saan sila makakatipid, yung pag-iipon ng mga... Basta marami po nabibigyan tips, tapos binibigay po number. So naka-receive po ako ng tawag kahapon. Sabi ko, saan ka? Sabi ko, sino to? Tapos binagay ko po yung mga, hindi ko na po babanggitin yung pangalan. Gawin na lang po na pangalanan natin na Juan. Yan. Tumawag po si Juan.
Sabi ko, andito ako sa gubat. Kuya, emergency lang oh. Sige naman, punta ka dito sa ganto-ganto. Yun. Bakit? Kasi kuya, meron na akong hirap. Meron daw siyang letter na na-receive na pinauwi siyang Pilipinas. Sabi ko, bakit? Tapos umiiyak po siya. Parang hindi ko alam kung ano gagawin ko. Hindi ko po siya natandaan. Kaya sabi ko sa mga kaibigan ko, pwede bang ihatid nyo ako, tapos balik na lang kayo dito. Ano lang po naman 30 minutes, tapos balik 30 minutes kasi maaga pa. Sige, sige. Tapos sa kaibigan ko, syempre, dalawa ng po ko siyang dali, natid po doon sa lugar. Tapos nakita ko po siya, nakaupo doon sa bus stop, umiiyak. Parang wala na po siyang pakialam doon sa mga taong nakatingin po sa kanya. Ay nako, ako naman po, ako mababa po ang dibdib ko pag nakita ng ganun. Ginawa ko po, niyakap ko na lang po siya. Tapos sabi ko, tara, tara. As malapit po doon sa hinihintayin ko sa City Hall. Doon tayo sa ilalim, may mansanas po na maliit, di ba pinakita po sa mobile. Doon tayo para makuha sa pila. Tapos ganun kasi, may ako tingin ng mga tao, wala na rin akong pakialam. Parang yung tingin ng tao, naawa din po sa kanya. Tapos may lumapit po na finish, nag-English sabi, is he okay? Is there anything that I can help? Sabi ko, no, he's okay, he's my fellow man. He just called me to help him. Okay, that's good. Tapos inausap ko siya. Sabi ko, pati yung letter, baka naman, hindi ka naman pinauwi. Taas nga po yun. Hindi ko na po masyado elaborate yung letter kasi confidential nga, pinauwi siya. Tapos nakilala ko po talaga siya. Namit ko po siya, hindi ko po alam kung 2023, 2024 sa international market. Di masaya po siya, may kasama din po siya. Inukwento ko po sa inyo dati na may namit po akong dalawang estudyante. Yun. Tapos, yun nga po nangyari. Nakwento ko na rin po na yung pong pinauwi po ngayon, yung po yung nagbayad po na maigit 1 milyon. Naloko po sila ng isang consulting firm sa Pilipinas. Na sinabi ko po sa kanila, ang pag-aaral sa Finland walang bayad. Tapos, pinapunta po siya dito mag-aaral para cleaner. Meron daw agad na trabaho. Napumunta pero wala. Gusto ko lang po apintuhan sa mga gusto po mag-apply po dito sa Finland. Kaya pagdating po sa application, nagiging sensitive po ako yung pong magbigay ng mga tips na hindi rin naman po kasi napapansin ng iba eh. Di ba binibigyan ng attention. Basta kung mag-apply po kayo dito sa Finland o kahit sa kang bansa, double check po kayo sa mga vloggers sa iba. Okay, check nyo po yung halimbawa, nag-apply kayo sa example na po sa Finland. Tanong nyo po sa embassy ng Finland kung meron bang ganyang application, may ganyan bang tinatanggap, o check nyo sa POA, yung agency. Dito po sa Finland, wala pong bayad ng pag-aaral. Mag-check po kayo sa embassy na gusto nyo pong mag-aral dito sa Finland. Bibigyan po kayo na kanila ng tamang proseso. May mga exams po kasi po ako dumating po dito estudyante. May mga proseso po. Mataas po yung standard po niya. Hindi ko naman sinasabing matalino ako. Ibig sabihin, medyo strict po sila. Nakalusot po. Siguro binigyan po talaga sa akin ng Panginoon po. Panginoon to, nag-aral po ako dito ng IT sa university. Hindi ko po pinag-aalalaki po yun. So, ang proseso po talaga dito meron po entrance exams sa embassy pong ginagawa na ino-organize ng mga polytechnics and universities. So, kung yung pag-aaralan nyo kahit anong field, mag-email po kayo sa Finnish Embassy. O hanap kayo ng trabaho, follow nyo lang po yung Finnish Embassy, check nyo po sa website o Finnish Immigration. Minsan nagpa-flash po sila, nagpapa-up po sila ng mga advertisement ko, ng mga trabaho kailangan at bibigay po sa inyo ang proseso. At wag na po kayong dumaan sa mga consulting firms na magbabayad kayo ng mga milyon-milyon at yun. Pero depende naman po sa consulting firms. Di naman po lahat na naniningil na gano'ng kamahal. Iba may mga consulting firms naman may konsensya talagang pinapractice yung Finnish ninyo, yung voluntary na mag-apply kayo sa kanila para maging extra aware kayo sa culture o sa languages yung alam niyo na,
i-upgrade yung knowledge nyo sa, halimbawa, sa Finland. Yung hindi namang bilyon-bilyon ang babayaran po ninyo. Ayun po, pinipigilan ko po yung emosyon ko po ngayon. So, biglaan po yung letter. Nakatanggap na naman po pala siya ng letter. Last letter na po yun. Parang warning na kahapon pala dapat siya uuwi. Hindi ko na po masyado binasa yung letter. Basta hindi ko po alam kung ano po yung, kung alam nung hindi talaga siya uuwi. Pero sinabi niya this week. Sabi niya uwi na lang po siya. Sinabihan ko po siya ng hirap mo siya na gano'n, pinagutol ko pa yung emotion. Ayaw pong umiyak eh. Nakita ko po siya. Yung parang tinabunan ng langit at lupa. Yung parang wala ng pag-asa. Sabi ko po sa kanya na hindi ko naman po sasabihin siyempre kung anong tulong ibinigay ko po sa kanya. Basta, sinabi ko na lang po sa kanya na huwag nang banggitin ako o yung vlog ko, yung tulong na ginawa ko sa kanya. Sinabi ko po sa kanya paulit-ulit. Kahit pag may nakikita po ng Pilipino po dito. Alam po ng mga Pilipino po yun na huwag na lang banggitin na pangalan o vlog ko. Alam mo kung may tutulong po ako, ayaw po pagkakita yung mga ganong sensitibo pong bagay. Na alam namin yung hirap dito, yung lungkot, yung sakripisyo. Ayaw kong gawing content yung mga kababayan natin na nahihirapan ng ganong sitwasyon para kumita. Hindi ko po gagawin po yun. Yung sarili ko na lang po, na kahit na ako na lang yung kuntain, ako na lang yung i-bash. Pag gano'n naman, pag may mga masyadong nangungutya sa pagkatao ko ina-hide from channel ko na lang po para naiwasan po yung mga diskusyon o argumento. At sa Facebook, ano po ako ayaw ko pong may nag-aaway dahil sa isang tao na naglalagay po, nagpo-provoke ng argumentasyon na diskusyon o away. Ayaw po. Kaya, nafe-filter ko po yung mga comments sa YouTube at sa Facebook. May marang hindi po maganda. Kasi nag-light up lang po yun ng argumentation. So, sinabi ko na lang po sa kanya na kahit ano gawin mo, hindi ka pwede dito maging TNT. Kasi, unang-una, malalaman din ng polis kung saan ka nakatira. Tapos yung Pilipino, halimbawa, pinatira ka ng Pilipino sa bahay na yun, pauwi ka na pala. At nalaman yung Pilipino na gano'n at may nagsumbong, pati masasama sa accessory, sa crime. Kasi crime yan. So sabi, hindi kuya, uwi ako. Sabi ko sa kanya, huwag mo nang isipin yung alam ko hindi madaling sabihin to. Sabi ko sa kanya, hindi madaling sabihin, hindi madaling advice. Basta, ang alam ko lang, isipin mo, sabi ko, basta, kanya nagugulo na ako. Sinabi ko po sa kanya, wala akong best na maibibigay sa yung advice sa ngayon. Basta sabi ko sa kanya, kung ano sa tingin mong tama, kung ano sa tingin mong makakapagpalawag sa loob mo, siyempre ang mga magulang mo, yun ang unang mong kausapin. Mauunawaan ka nila. Mauunawaan ka nila, sabi ko sa kanya. Mauunawaan ka kahit anong mangyari. Yung pera, siyempre, kikitain yan. Pero kung ano sa tingin mong tama gawin mo, unang-unang mong kontakin mga magulang mo. Kinontak niya nga daw po yung mga magulang po niya. Bago niya po pagkatapos niya po ma-receive yung letter. Kasi nung na-receive niya po yung mga last one, hindi niya po pinapasin kung ano yun. Tapos ngayon po, yun. Actually, hindi naman yung warning, yung mga letters na sinabi. Parang sinabi niya warning, sabi ko, bakit hindi naman warning yung baka chinecheck? Kasi pag estudyante ka dito, chinecheck kung pumapasok ka ba. May na-receive daw siyang ganung letter kasi nga hindi siya pumapasok. Minsan, yung pong banggitin, nagpa-part-time po siya. Limitado rin yung oras na pwedeng ipasok. Basta masunod na naman po doon yung sa limitation ng trabaho. Hirap po kasi iba, syempre, hindi lang po siya isa. Yung nabalita po, marami po sila. Nagbayad po ng milyon-milyon. Hirap pong
i-tackle o i-touch o i-discuss po yung ganitong sitwasyon. Pero ano ko na lang po yung kababayan po natin na tumawag po sa akin. Nanlambot po ako. Opo, doon sa harap po ng City Hall. Para kami umiiyak. Tingin na po sa tao sa amin. Hindi na, gano'n po pala, no? Yung naranasan ko na rin po kasi yung kapag sobrang homesick, sobrang lungkot. Totoo po yung minsan lang tumutulo ang luha ko po sa bus stop. Tapos alam ko po yung pakaramdam niya na malayo sa pamilya, walang masabihan. At napapasalamat po. Dala ka po ng bunga ng kalamansi. Iniba ko po usap. Ayoko po kasi umiyak. Dahil bunga mo. Ano na po ito? 6 or 7 years. Ayan. Okay na. Papasalamat ako sa Panginoon dahil ako po yung naisip niya. Nakusapin. Kaya ayoko didikit sa kalamansi kasi minsan nagre-release to ng mga pollen. Ano sa mata? Pollen ko, hindi naman mahangin dyan. Sensya na po Yun. Ako po yung sanabihan niya. Parang, totoo lang pamilya ko pa sa inyo. Pag nakita po mga kabayan po na isinaya ko po magkape, nililibre ko. Minsan po pag may nakita po mga gano'n, totoo po kahit sa Pilipinas, sa mga kamag-anak ko po, may kakapos sa buhay. Hindi ko naman po sinasabi mayaman po ako. Hindi po. Ibig sabihin, may kalabisan po ako na tinutulong ko po na minsan sinashopping ko po. Minsan sinashopping ko po. Hindi may malakihan. Dito po yung grocery. Alam ko po yung sitwasyon po nila. Nagtitipid. Ito po. Siguro naisip niya na yung pabanggit ng pangalan ko, yung vlog ko dahil sa simpleng tulong. Kasi hindi naman, yun tulong naman na hindi ko hinihingi na kabalik kasi yun ang yun ang purpose natin. Yung purpose natin na hindi naman kailangan tayo maging attached doon sa person na super close. Di ba? Kaya tayo hindi lang bilang sa Pilipino, bilang isang tao na kapag alam natin na yung tao nangangailangan, minsan hindi na natin tatanungin. Talagang hindi na natin tatanungin. Minsan magkaroon tayo ng kusa o initiative na extend yung kami na let's extend our arms para magbigay ng tulong o di ba mag-offer ng help sa ibang tao yun po. Kasi nga po, tapos nag-usap po kami, sabi ko, gugutom ka ba? Gusto mo kain tayo? Sabi, may buffet pa dyan malapit. Yun, inaya ko sa buffet, kumain po kami. Sabi niya, alam mo kuya, first time ka lang kumain. First time niya ito kumain sa buffet. Magto 2 years po lang pa siya dito sa Finland. Tapos, napanood niya daw po yung vlog ko. Pinapunta niya daw po nila yung shop na kapag nag 8 p.m. Pa lang daw po, 7 p.m. nandun na sila. Paikot-ikot, naghanap po sila ng mga sale. Para pag ito ng 8, mayroong minus 50%. Kasi mga 10%, kahit anong discounted, automatic, 60% na po. Saka mga low spread. Kaya laki daw po na natitipid nila. Papasalamat daw po sila sa akin dahil sa vlog. Sabi ko nga dapat magsalamat kayo kasi magpasalamat sa inyo kasi at least kahit paano may nabigay ako sa inyo positive na alam nyo, simpleng bagay. Ayun. Kasi sabi niya, baka pag naaging, siguro naaging na to. Tatalasigan yung mata ko. Sabi nila kapag tumubog, diba? Sabi nila pag tumubog daw po yung kalamansi, yung may flat na sanga,
Putulan daw po kasi hindi po totoo kasi ito flat po yung sanga nito na mo ang dami. Tapos may tinik pa ng konti. Hindi po totoo yun. Yan po namunga ng marami. May gitsandang po bunga nito. Bigyan ni boss. Kasi sinabi ko na lang po sa kanya, hindi ko alam kasi ayoko mag-advise na mag-iisip ka pa. Basta kung ano sa tingin mong tama, at least nasabi mo na sa mga magulang mo, uwi ka. Yun na lang gawin mo. Pagdating mo sa Pilipinas, syempre, kung ano tingin mo sa ikagaganda ng buhay mo, yun ang gawin mo. Una-una, yakapin mo mga magulang mo. Palitan nga ng sama ito. Kaway lang kasi. May nabibiling bakal na stick. Para kasi nabubulok ang ilalim. Sesya na po. Yung nabalag ko po nung nakaraang buwan ba yun? 2 months ago. Yun nga, yung mga pinauwi. Meron pa po natitira po dito yung iba. Nag-thrive naman. Nagsaksi naman po. Na-meet ko po sa isang grocery shop. Yun, kahit paano binili ko po ng konting grocery. At basta, hindi ko naman sabi ko ano pa yung tulong na binili ko. Ayun, natanggap po siya sa isang construction firm. At sobrang pagpasalamat po siya. Sabi ko, huwag mo na banggitin yung vlog ko, yung pangalan ko, kahit kanino ba. Ayun po siya nasabi ko, kahit kanino po. Ayoko po. Ayun po. Yun lang. Kahit sa Pilipinas po, hindi ko po sinasabi na pinipilit yung mga malalapit po sa akin na supportahan ako sa vlog o banggitin yung vlog ko. Hindi ko po sila pinipilit. Kaya sinasabi ko po sa inyo na, yung umpisa siyempre, sabi ko parang awan nyo na, mag-subscribe naman kayo pa kasi nag-YouTube. Half-met. So, alam ko na po may mga susuporta din po eh. Kasi, mas gusto ko po yun na nakikita po sa akin ng tao kung ano po yung meron ako na pag nakita nila ako sa in person o sa personal, yun po ako na ito po, si Benson Dulo, si Pinilakan Labay. Siyempre, simpleng kaligayan, minsan pinagtatawanan. Madiligan nga ito. Hindi try na siguro yung lupa. Mahangin pataas. Lupa, mahangin pataas. Okay, kasi na nagkaka-allergy yung mata ko. Ayun, kaya huwag po nating i-judge yung mga tao pag nakita niyong masungit o feeling entitled, tahimik, o walang pakialam. Kasi hindi po natin alam pinagdadaanan ng bawat isa. Ay, nako. Makapagbaho yung magdadasa ko para wala yung malikabok. Kuya, parang wala na. Ikaw parang linis-linis nga niyan. Ang malinis nga eh. Ewan ko. Baka may nagtira. Ay, siya na yun. Lalo na sa amin sa mga nandito sa ibang bansa. Mga nakarang araw medyo naging emotional homesickness pero ito naman hindi. Kasi alam ko po yung pakaramdam ng tinitiis po lahat para hindi po yung mga nakabit po nasa upload, kahagat-kahagat po namin titiisin po namin pag magpo-post po kami sa mga social media. Yung okay na okay kami, masaya okay. Kasi ayun lang po namin mag-isip yung mga mahal namin sa buhay sa Pilipinas.
Kaya kung meron po kayong mga kamag-anak, kahit wala po sa Pilipinas, kahit basta malayo, nakala nyo sobrang saya sa social media ko saan. Kamustahin po naman po ninyo? Parang awa na po ninyo. Kamustahin po ninyo. O kaya kahit hindi, kamusta? Yung simple yung bagay, ingat ka lagi dyan, kamiss ka na namin. Kung kahit di nyo, ingat ka dyan, kuya, ingat ka dyan, ate, nay, ingat ka dyan, mami, papa, insan, bunso, kapatid, kaibigan, ingat ka dyan. Basta pag kailangan mo nakausap na dito lang, tawag-tawag ka lang. Naku, napakalaking bagay po yun. Kung napansin po ninyo kami, malayo, minsan mainitin ng ulo, to po yan. Dahil lang po kasi, sa dami namin iniisip. Kaya humingi po kami ng malawak na pangunawa. Yung mga nagsasabi na, alam ko ang pakiramdam pag nasa vlog, pero kung hindi ka pa nakapunta, huwag niyo po sabihin, hindi niyo po alam. Hindi po alam ang pakiramdam. Kaya pag may nagsasalita sa akin, hindi ko na lang po kinokontrol na o argumento. O alam ko, boys, sabi ko, ganyan, kasi naganyan din ako eh. Mga 5 araw, gano'n. Kami po taon ng binibilang, o kaya dekada. Lalo na po yung mga kabayan po natin, sabihin nyo, sa linggo, 2 linggo, tapos hindi pa lalabasin ng amo. Hindi nyo alam kung anong oras sila kumakain, anong oras sila nagpapahinga, o iba, hindi nagpapahinga kasi may utas pa mga amo. Hindi sila nakakapasyal, di ba? Hindi nyo po alam. Yun lang po mga kabayan. 100% naman po ako nakauwi po siya sa Pilipinas this week. At ayoko na pong elaborate kung saan po sa lugar pa niya kasi ayoko po. Siyempre may iba Pilipino na nanonood din po ng vlog ko dito sa Finland. Ayoko pong masyadong i-detalyado po kanyang sitwasyon kasi makilala po siya. Yun po. Basta kung meron po tayong kaya itulong, mapamalit ang malaki, bigay po natin. At lagi po tayo magpasalamat sa Diyos, hindi po nang tawad sa Panginoon. Kumilos po tayo ng tama, mag-ingat-ingat po tayo sa pag-apply po sa ibang bansa. Huwag po tayo agad makikipagsapalaran dahil sa sobrang laki ng pangako. Kung wala namang job order, wag. Please lang po, wag. Paano po? Maraming salamat na po sa inyong oras na ilang sa Pinila Kalabay. Basta lagi po tayo positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi magandang araw. Laban lang!